Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning po no, sa lahat po ng mga viewers. Kumusta po kayo sa araw ng Huwebes? So, I hope that you are in good condition no, for this early morning. May 12, no, kung tama po ako. So, good morning po sa lahat. So, I hope na ang Diyos gid no nagpanalipod, ang Diyos nag-bless sa adlaw-adlaw no sa inyong kinabuhi. So this early morning I'm gonna read to you about Jeremiah in the book of Jeremiah chapter 32 verse 27 and also in chapter 33. So sa napakaliit lang po na panahon so siya nga pala, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga sa lahat po pala ng mga supporters ni Kimri Gonzaga and also kay Sister Nena De Villeres, Torreda De Villeres. Sa kanila pong victory, so we give you thanks for your full support sa ila. So kagamuman sa mga magsisipagtapos sa mga mag-graduate subong abwas sa UPCCLS sa Baguio Church. So congratulations sa lahat ng mga grade 6 student at saka sa mga parents ang mga lola sa family sa tanan ng mga pupils nga mag-graduate for tomorrow ata yung kanilang graduation. So salamat sa inyong tanan. So ako din po I would like to thank the director sa mga school sa UPCCLS at saka sa bumubuo po sa may-ari po ng school na yan, si Pastor Nila Cuesta, as well as the principal to his napakaganda po na Mrs. si Teacher Melody Cuesta for the favor na binibigay niya rin po sa amin. So we thank God and ako po'y nananawagan sa lahat po sa mga parents kung gusto niyo po na maging tawag nito, yung quality at saka mayroong quantity na tawag nito na school for a long time. Siguro 14 years na ako diyan, nag-stay diyan sa Baguio. So nakita naman natin hindi lang po sa ngayong mga generation, but still yung una pa na nandyan po nagaling kung paano sila nag-excel at in different school kahit na sa ibang outside pa for this municipality, talagang nag-excel sila hindi lang siguro first or baka na gano'n pa cum laude pa or summa cum laude pa so napakaganda po ng mga outcome ng produkto ng UPCLS. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat po ng mga taga-Pigawayan o Libungan side din po malapit dyan. So although na medyo malayo dito sa poblasyon papunta doon, pero makita mo na rin po makita mo naman yung learning ng bata. So kahit na ngayon yung mga grade 1 yung anak namin, yung anak ko pala talagang mamamangha ka kasi even kahit na walang face-to-face program, talagang nag-house to house yan at talagang may learning. So hindi talaga napabayaan. So yung iba na medyo alam naman po natin sa kasagsagan po ng COVID-19, medyo nagkaroon ng naglipat po ng school pero bumalik din po kasi
nakita nila na medyo mabilis, no, yung paghatak sa kanila based on sa quality po ng learning at hindi po pinababayaan po ng ating school mga staff, no, as well as, no, sa mga school director at saka sa principal, no. So lahat po ng mga talupikayan, inaanyahan po kayo, no, na kung gusto niyo po mag-inquire, no, about sa kasi marami na ang nag-ano dito, nag-tawag sila, nag-inquire about sa enrollment, sa ngayong pasukan, no, this coming pasukan, no. So baka kasi medyo marami na, no, ang nagpa-enroll, no, dira nga school. So dali-daliin nyo lang, no, para mabaluan gid kung pilagid ang kasi mas maganda yung mauna ka. At saka napakaganda po ng mga facility, aircon po yan dyan, saka yung safety, napaka-strict po dyan, yun, especially sa pagtuturo, minumonitor ka talaga. So, at saka hindi lang po maging magaling yung mga anak nyo, no, sa kanilang mga academics, no, sa kanilang mga studies, no. Yung especially sa may yung mga preparatory, kinder 2 ba yun? Yan, hindi lang po sila nagtawag nito. Marunong magbasa, marunong magsulat, marunong mag-pronounce, marunong mag-identify ng mga letters, numbers, or soundings, o ano pa dyan. Wala pa akong alam dyan. Pero, hindi lang po, kahit na yung kanilang kumpiyansa, no, sa sarili, no, especially, no, yung doon sila sa stage, magsayaw, magkanta, mag-perform, kahit ano po, no, ay hindi po pinapayagan na ilan lang yung doon, magsaka dito sa stage, but no, everyone ay talagang binibigyan ng hindi lang pagkakataon, talagang stricto na kailangan na magkaroon sila ng stage performance. So ganun pa, no? Sa lahat po ng mga kasi manwa ko din sa Pikuyante, kung gusto nyo gid sang quality, quantity, no, school, so you can inquire now, no, sa ila. So and they are happy, no, to serve you sa inyo, no, mga parents. At huwag kayong mag-alala, hindi naman mahal dyan. No? Barato lang kayo na pamasahe lang karoon ng gamahal. So this morning, I'm gonna exhort, no, a little, no, sa Word of God, no. Sa tanan niya mga kaparintihan ko na amigo ko na, no. So wala ko kong kapangumpanya, pero pasalamat ko kay at least, no, for the prayer sa Banger kag sa tanan man yung mga nagasuporta gid, no, kay mayo gid, no, ang resulta. So it is by God's grace, no, through prayer and also faith, no, sa iya. So salamat gid sa inyo, and we are always praying na God will sa tanan-tanan, no, as nagsuporta, God will also bless you, no, and also protect you, and also He may and also His favor, no, nga mag-abot man sa inyo. So this morning, I'm gonna read to you Jeremiah chapter 32 verse 27 up to 33. It is about the promise of restoration of our Lord Jesus Christ, no. So una siguro pray muna tayo. So Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory for this early morning. Lord, I ask you to bless me, to anoint me with your Holy Spirit as I'm going to exhort your word for this morning, and also bless all the viewers, and also anoint the ears
no, sa tanan po nga mga sa tanan po nga nagapamati kay ikaw gid Lord mag-bless sa ila, ikaw gid Lord magpaabot sa ila sa mga panginahanglan nila sa ila kinabuhi, kag ikaw gid magakaupod sa ila, magaprotect sa ila, kag ikaw gid Lord even to all nga mga new elected officials of this municipality sa Pigkawayan, ikaw gid Lord bless, ikaw gid Lord anoint, ikaw gid Lord magahatag sang kaalam, kag ikaw gid Lord protect sa ila, kag that they will do their duties, no, and also their job as being elected by the people, because this country is a democratic kind of government, kag it is for the people, by the people, and of the people. Especially, ibutang sila sa mga tao through your presence, that they will serve the people, no, in this municipality. Salamat Ginoo sa imo kayo, and I bring back all the honors and glory in the name of Jesus. Amen. Amen. So, tuloy tayo. It is about restoration, promise of restoration, no, sa iyang mga katawan. Or even now, He's talking to us through these words. So, sabi ng Diyos in Jeremiah, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? So, ako ang Diyos sang tanan, no? Sang tanan nga may kabuhi sa sininga kalibutan. So, may ara ba mabudlay, no, para sa akon? So, mayroon pang mahirap para sa akin, sabi ng Panginoon. Therefore, this is what the Lord says. I will bring them back to this place and let them live in safety. So, wala mamudlay sa Ginoo, siya tanan ang nagakontrol. And then, there is a promise of restoration. At sabi niya, I will bring them back to this place and let them live in safety. So there is a divine protection, no? Kag ang iyang right hand or ang iyang power, no, ara gid nga makipagtabon sa aton, no, kung diin ka man, no, diin ka man, or even in this place, no. So sila niya, they will be my people and I will be their God. So nagkakaroon naman ng covenant or something, there is a relationship or connection to Him. So, bubuksan niya naman uli ang kanilang mga sa kanyang mga katawan, yung kanilang pag-iisip, yung kanilang huna-huna, para naman makipagtipan sa ila, for this time. So that God now will going to open the windows of heaven to para po, no, ibigay uli yung mga blessing, yung mga panalangin, and most especially yung divine protection, no, sa lahat po ng area ng buhay, no, natin. So we'll address this sa atin na lang. So I will give them singleness, no, sabi niya, they will be my people and I will be their God. I will give them singleness of heart and action so that they will always fear me for their own good and the good of their children after them. So, itong sinasabi niya, hindi lang po ito, sa ngayong panahon, on this generation, even to the next generation. Kaya nga, kung magpangalagad ka, no, as being faithful servant, no, or na nagapangalagad sa Ginoo, subong pa lang, hindi ka mag-worry kasi ngayon pa lang talagang binibuild mo na yung mga panalangin, no, for the next generation. So hindi ka nag-worry now because you established now their future, no, hindi lang po future mo, even their future after the next generation. So walang katapusan yan if the next generation will going to show also, no, their faith in Him, na talagang magiging matatag din po sila uli, no, sa kanilang at gapadayon sila sa ilang mga faith dira sa Diyos, no, which is, sabi niya, no, in New Testament, that the Father is, no, talagang sinisik ng Ama, no,
yung mga nag-worship in spirit and in truth. So, ganun po yun. No? So sabi niya, so that they will always fear me for their own good and the good of their children after them. So, kaya nga, ang unang wisdom is to fear God. So, He will going to establish now. So, wala na tayong mayroong mga events sa buhay natin, may pangyayari na alam natin na hindi natin kaya. And there is something, no, God showed, no, to us about his right hand, about his power. So nung nakita natin 'yan, no, in terms of sa prayer, talagang na-establish ka. So I will never stop doing good to them. No? At ang napakaganda, at sabi niya, I will make an everlasting covenant with them, and I will never stop doing good to them. So, it is the word of the Lord. Sabi niya, hindi ako mag-untat sa pag-bless sa ila. Wow. So, and I will inspire them to fear me so that they will never turn away from me. So, talagang i-inspire ka niya sa may mga pangyayari na nakala mo na parang wala nang, hindi na marisolba, wala na sang paraan, wala na sang pamamaraan, o ano pa ba. But, ang Diyos gid makipag-covenant. Ang Diyos gid magpakita sang iyang nga power or miracle through by kneeling down, no sa iya. No? So, ma-inspired ka uli kung makita mo ang iyang pagsabat, no, sa mga prayer. Because one of the most important na ma-inspire ka to pray, no, hindi lang every week, kundi araw-araw, because of the answered prayer. So, yun po, no, at talagang i-establish tayo ng Panginoon. At sabi niya, I will rejoice doing them good and will assuredly plant them in this land with all my heart and soul. So dito po, no, sa mga passages na to, mismo ang Diyos, no, nagdi-declare ng mga pulong na ina na talagang ano siya, nag-i-enjoy siya, talagang masaya siya. No, as he declared this one, no, na he's the one who will do these things, no? In favor, no, sa mga believers. I'm sorry. Excuse me. So, sa kanyang mga nananampalataya, no, sa kanya. So, sabi niya, this is what the Lord says. I have brought all this great calamity on these people, so I will give them all the prosperity. No, kaya nga binigyan niya tayo ng mga pagsubok, ng mga testing, ng mga plague, o kahit ano, even this COVID-19, or even this kulira, no? Sabi sa mga baboy, or anong mga klase-klase dyan, no? Kaya nga, sabi niya in Book of Joel, na kahit ano man ang mga nangyayari sa aton nga mga palay, sa aton nga mga alagang hayop, sinabi niya, I will repay you. No? I will repay you. No? The year that the locust had been eaten. No? Says the Lord. Sabi niya, babayaran kita. Huwag kang mangamba, sabi ng Diyos. Pero dito naman, so lahat yung mga problema, testing, no, kung ano pa na, nag-abot ina para to establish you, no, hindi po para hindi sa kalainan sa aton kinabuhi, but to establish, no, your heart, your faith, no, to be firm, no, sa iya. That's why hanggat grabe ang pag-uyog, no, it been shaking you because of this plague, because of this mga sarit-samot mga problema na dumarating sa atin, na hindi lang po sa atin, but the entire country, no, or sa entire world, no, na nangyayari. But still, no, ang Diyos pa rin, no, itinatag niya tayo, pinakita niya sa atin kung ano po magagawa niya. So, sabi niya, I will give them all the prosperity. Lahat po ng pagpapala. No?
Lahat prosperity. Oh. So, ibig sabihin, lahat po ng riches, lahat po ng wealth, lahat po ng financial blessing, I have promised them. Kung may promesa ang Diyos sa iyo, noon pa, talagang mangyayari yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Dahil may promise siya dahil may plano siya, at dahil mayroon siyang great, plan to your life, kaya nangyayari yung sobra-sobrang mga hindi mo maintindihan na halos mawalay ka na, halos mabackslide ka na, pero still, yun po ay ginagawa niya for your own good. Because sabi niya, hindi lang partial na prosperity, hindi lang partial na blessing, hindi lang kunti-kunti, pero sabi niya, I will give them. I will give them all the prosperity I have promised to them. So, amen. So, sabi niya, once more fields will be bought in this land, of which you say, it is a desolate waste. Wala talaga. In this land of which you say, it is a desolate waste, without them or animals. Walang buhay, wala ka makuha. For it has been handed over to the Babylonians. Kaya nga, they were invaded by the people or by the countries around surround them. So talagang wala silang magagawa doon. Fields will be bought for silver, and deeds will be signed, sealed, and witnessed in the territory of Benjamin, in the villages around Jerusalem, in the towns of Judah, and in the towns of the hill country, of the western foothills, and of the Negev, because, sabi ng Diyos, because I will restore their fortunes, declares the Lord. So, ano po ang ibabalik ng Diyos? Yung mga fortunes. Ginideklara na sa Ginoo, subong na adlaw, ang iyang mga promesa. Tapos na ang mga problema. Yun now, ibig sabihin, nakapasa ka na, sa mga testing and trials na binigay niya sa atin. Kaya nga, so ibig sabihin, na talagang, he will going now to tapos ng testing, tapos ng trials. So now, yung mga prosperity or whatever na maka-inspire sa buhay natin, so he will going now to trust. He will going now to trust us for his riches. Because nakita niya ang aton nga heart, na maski ang iyong heart, na kahit na mayroon ka kahit na ano pang bagay na ibibigay niya sa iyo, kahit na ano pang wealth and riches o kayamanan na ibibigay niya sa iyo, alam niya na ang iyong heart ay nasa kanya pa rin. Hindi po nangingibabaw ang lahat po ng mga bagay na yan, the riches of this world. But ang niya ay punong-puno ng riches din. Ng riches din. Now, throw him alone. Kasi itong riches na to, paano ba makukuha ito? Throw in prayer pa rin. Connection pa rin sa kanya. So, alam mo, na pag makakamtan mo itong mga bagay na to, hindi ka mawawala sa kanya. Because now, yung heart mo ay nasa kanya. So, yun po, ganun po magpapala ang Diyos. Hindi po tayo kagaya ng mga taga-Israel, that time in the Old Testament, in the time that God will bring blessing and favor, hindi lang po unti-unti. At that moment talaga yan wala silang makain, pero because of the 5 lepers ba yun, or 4, talagang yung bukas, sabi niya, makita mo ang mga provision, pero hindi ka makakain, sabi niya. Sabi ni Elisha, and then tumating nga na sobrang mahal nung mga harina tayo, ng mga special na harina,
Pero, ito po ay magiging ano na lang, barato na lang. So, ganun din, no? Ganun din, no? So, sa ating buhay, ganun din. That the Lord will going to bless us. No? Through Him. Hindi sa'yo. No? Ibig sabihin, lahat ng mga plano mo, no? If you commit it to the Lord, He will prosper. At sabi niya, if you lean, no, sa akon, no, and acknowledge Him, no, sa lahat ng bagay, no, He will direct your path. So, ganun po, no, ganun po ang yung kagandahan kung andyan po tayo sa Word of God. Kasi nga, no, doon naman saan ba tayo? Doon tayo sa kahit na may riches, no, pero hindi naman po tayo na-establish. Kunti lang, nag-change lang yung nag-change lang ang administration, lahat mawala sa'yo. Kung doon lang tayo nakabatay, no? Doon lang po yung ating doon lang nakabatay yung ating mga riches. No, may time comes na uyugo na, it will be shaken, mawawala din lahat. No, especially yung pananampalataya mo. Kasi pag mawala yun, wala na. Pag wala kang hope, wala na. Pero if your hope is in God, tuloy-tuloy yan. Because of what? Because wala nga katapusan Pag sinabi natin, Diyos, He is the self-existent one. It means eternal. So, sabi niya, I will restore their fortunes, declares the Lord. So, and then sabi niya in chapter 33, verse 3, call to me, and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Wow! May mga pangyayari na mga bagay-bagay na hindi mo intindihan, pero sabi niya, call to me, and I will answer you. Ito yung mga prayer, na tumawag sa kanya, and then instant, yung pagsagot niya. Wow! So, good morning, Pastor. God bless. May Manzanares. So, good morning. So, at happy birthday pala sa anak ni Karen. At saka na kay Sir. Valenzuela. Hindi ko po alam kung ano. So, kay Caleb. That is, napagandang pangalan. Si Caleb po. Yun pong isang talagang warrior. Yung nag-espiya. Na talagang andun yung faith. Ang nakikita parate, kahit na mga higante, yung mga nakita nila, pero ang nakita niya, nasa loob ng heart niya, is it is an opportunity, a victory. Na yun po. Because as being a Christian, as being a believers, na hindi po tayo nag-rely kung ano po ang tindig natin, ano po tayo kalaki, ano po ang size natin, pero naniniwala tayo na yung ating lakas ay nandoon po sa loob because of the Holy Spirit. Ganun po 'yon. So even in the Old Testament, paano po naging malakas si Gideon, si Samson, sa book of Judges, si King David, si King Saul, because God anointed them with the Holy Spirit. So ganun po, because of that, talagang lumakas yung loob nila. Talagang walang doubt or unbelief, even King David or even David nung binatilyo pa siya, he don't magnify, hindi niya binamagnify si Goliath nung nakita niya. Sila nga sinuni ang wala tuloy ni na klaseng iganti ni nga nagakutya o naga-insulto sa mga army sa mga Israel. Amen. So ibig sabihin, sabi niya, sino ning naghahagad-hagad ni, ka-army ni, ngay ganti ni, at yung kaning magpatuli ni, mabato pa sa army sa mga Ginoo. Sino ning push these Palestinians, uncircumcised Palestinians who despise, the God of Israel. So, amen. The great army of the living God. Amen. Kapigalit na. So, siling niya. So, mabato ni Gadlo kaning magpatuloy siling ni King David. Pero nakita ni King David is, victory, opportunity.
Kaya nga, no, talagang nandun yung eager niya eh, na alam niya na, no, at the very moment talaga na magharap sila, talagang mapapatay niya. It is because of the Spirit of God that is within in them. Amen. So, tuloy tayo. Sabi niya, nevertheless, I will bring help. Ito po yung sabi ng Diyos eh. I will bring help and healing. To it, I will heal my people. So, sa lahat po ng mga naniniwala sa Kanya. So, I will heal my people and I will lift them in joy. Hindi po na mayroon kang riches, mayroon kang mga panalangin, mayroon kang, siyempre, andun na yung financial blessing. Hindi mo ito hawakan at saka taguon na lang ang taguon. Kundi, ito po ay gagamitin mo para mag-enjoy ka. Kasi kung doon ang heart mo, doon sa pera lang, doon lang sa mga riches na yan, maghihinayang ka. Pero kung alam mo na kahit meron ka yan, at alam mo na ang Diyos pa rin ang mag-heal sa'yo at magbibigay sa'yo ng good health, hindi ma-enjoy mo na igagasta mo yan. Hindi naman, binigyan naman tayo ng Diyos ng wisdom kung paano to dispense this riches, this wealth. Hindi na lang na doon ang heart mo, itago mo na lang dyan. So, wala ka rin dyan. Hindi ka rin mag-enjoy. Kaya magkakaroon ka ng freedom Freedom or breakthrough. Sa mga sa mga finances mo. So, tuloy tayo. So, ito maganda. Kasi pag blessing yung ginagawa, yung sinasabi ng Diyos. I will let them enjoy abundant peace and security. So, mayroon ka ng riches at saka mayroon ka pang wala ka pang takot na kahit saan ka maglaag, din ka maglagaw. Wow! So kung nagabiyahe ka man, andun yung protection, andun yung peace kung matulog ka. So lahat ng inaapakan mo, kahit saan ka, there is peace and protection by God. So I will bring Judah and Israel back from captivity. I will rebuild them as they were before. So kung andyan ka sa slave, sa mga idols, sa mga ginagawa ng mga enemy, so He will bring you back in His glory. Sabi niya, I will cleanse them from all the sins they have committed against me and will forgive all their sins of rebellion against me. Then this city will bring me renown, joy, praise, and honor before all nations on earth, that hear of all the good things I do for it. And they will be in awe, and will tremble at the abundant prosperity and peace I provide for it. Wow. So, ibig sabihin, wala ka na Ano na lang ang gagawin mo? Kung siya na lang mismo magbibigay, paano niya ibigay ito? Through your business, through your work, sa lahat po ng mga plano mo, doon ipapasok ng Diyos. Sa lahat po ng gusto mo. Sa lahat ng mga, kahit na ano. Kung naniniwala ka, in His words. Sabi niya, ibibigay ng Diyos lahat yan. Wow. Na walang bahid na, wala samok. Sa doon pa. Prosperity and peace. I provide for it. This is what the Lord says. You say about this place, it is desolate, waste, without men or animals, yet in the towns of Judah and the street of Jerusalem that are deserted, inhabited by neither men nor animals, there will be heard once more the sounds of joy and gladness, the voices of bride and bridegroom, and the voices of those who bring back thanks offering to the house of the Lord, saying, give thanks to the Lord Almighty, for the Lord is good, for His love endures forever. So, dati parang walang saya, walang pwersa, walang praising, walang worship ngayon. Dahil makita mo, and then, kung sabi niyan, kung ma-acquire mo na, kung makuha mo na lahat yan at makita mo na talaga, mahawakan mo na talaga. So, ano mangyayari? Sabi ng Diyos,
itong mga tao na to, no, itong mga pangapanalangin, hindi lang to eh. Kahit na yung mga nakagapos, kahit na yung no, hindi lang doon talagang, kundi lahat, no? Lahat, no? Lahat ipamulat niya, lahat bubuksan niya, lahat palayain niya. No, para mapakita sa kanila yung mga blessing at sa kapabot. So, no, hindi na ngayon mourning, hindi na ngayon yung tawag nito, problema, pero ang maririnig niya na ngayon sa mga katauhan niya, sabi niya, give thanks to the Lord, kundi magpapasalamat na lang, no, sa iyang kamaayo, and also, no, ang kanyang pagmamahal, no, that endures, no, forever. For I will restore the fortunes of the land and were before the land as they before, says the Lord. So kung ano man yung I'm sorry. Kung ano man yung dati mo kaintangan, nandun ka sa magandang tawag nito. Dati siguro nagkakaroon ka ng mga riches and wealth, tapos nawala, and then ibabalik niya ulit. Yung nasabi ng Diyos. So, this is what the Lord Almighty says, in this place desolate and without men or animals, in all its town, there will again be pasture for shepherds to rest their flocks. In the towns of the hill country, of the western foothills, and of the Negev, in the territory of Benjamin, in the villages around Jerusalem, and in the towns of Judah, flocks will again pass under the hand of the one who counts them, says the Lord. So, ibig sabihin, no, yung lupain na yun, no, ay mag-green uli yun. Maging fertile. So, hindi lang, even in your business, even in your work, no, kahit hindi mo alam yung mga boss mo, talagang maganda yung loob sa'yo, no? Nandun yung magandang hindi mo alam yan. Babalik yung maraming mong customer, i-bless ka uli ng Diyos. Sabi nga ng Diyos anong binibigay niya ba? Sa panahon nila na nagkasama sila ni Peter, sabi ng Diyos, ano sa palagay mo? No? Magbayad ba tayo ng taxes? No? Siling sa Ginoo. So, siling sa Ginoo, magbayad na lang ta para walang problema, sabi niya. Pumunta ka doon sa parang may tubig doon, no? Lawa ba 'yon o parang daw pool o ano ba 'yan? Sabi niya pumunta ka doon, mayroong isda doon, kunin mo yung isda. At saka sa bungangan ng isda na 'yon, mayroong pera. Kaya nga, huwag kang matakot. No, kung mayroon kang business o kung anong meron ka, huwag kang matakot. Kaya nga, anong binibigay ng Diyos? Yung isda na 'yon, it refers to a person sa mga tao. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang matakot, bibigyan kita ng mga customer. Ano bang meron sa customer? Pera. No? Yun naman yun, wala namang problema sa pera Because money is just a means and tools for our needs. No? Kaya nga, ang binibigay ng Diyos, yung mga isda. Amen. So, tuloy tayo. Ang tayo Kibas kita may ara nga, tawag sila, may ara nga wisdom ba, no? So, saan din na taman? So, sabi niya, the days are coming. The days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the gracious promise I made. Wow! To the house of Israel and to the house of Judah. In those days, and at the time, I will make righteous branch sprout from David's line. He will do what is just and right in the land. In those days, Judah will be saved. Amen. And lastly, sabi niya, and Jerusalem will live in safety. This is the name by which it will be called the Lord, our righteousness. So we thank God, no, na even in this country, no, na talagang ang mag-reign, ang mag-rule is the spirit of righteousness. No?
And we all praying that even in this municipality, no, na talagang spirit of righteousness of this country or in every saan man sulok ng bansang ito. Kasi if God declare this one, so it means He will bring back again the fortunes sa country na to. Because of what? Because in the time of Marcos, in the time of sino ba ang si Nixon, si President Nixon, I think, sa Amerika. So this country is called it means of economy, a tiger economy in the Asia, in the Southeast Asia, in the whole Asia talaga. So dati, yung Hong Kong, ngayon yung Singapore, pero dati one of the prospect talaga ng lahat ng buong mundo. Kaya nga sa Malaysia ganun din eh. So the very center is New York. So ito yung mga connection about the world trade. So di natin alam na kung ang lahat po na ng grasya sa Ginoo, andyan po lahat, wala namang imposible. So yun naman ang yun naman yung vision. Kaya nga yung leader, tama rin ang Bible eh. Yung mayroong vision na talagang kung ano ang mangyayari for the next generation, not in your own. Kasi kung yung leader is just only looking for himself, yung talagang ambisyon niya lang, so self-centered yun. Kung ano lang yung sa kanya ngayon, hindi para sa kanya. Pero kung mayroong vision, it is about for all the people na nasa kumpanya. Kasi nga yung nagre-reign is righteousness. So, hindi sa kanya yon. It is filled of Spirit of God. Lead him na yun ang gagawin niya. He's just only a servant on that possession. To be able, the people of God will be blessed through him. At saka, God will going to establish you as a leader, and yung blessing na yan ay aabot pa to the next generation. Yun, kaya nga, kung in-establish mo yan, tell the next generation, yung mga anak mo, magiging leader din. Sila din ang pipiliin ng mga tao. Because of what? Of the good deeds na ginagawa mo. Amen. So, tuloy-tuloy yan. Hindi lang for your own. Kasi nga, kung for your own, hindi. Matatap na pa rin. Matatap na. Hindi yung tao. Hindi ang tao nakakita niyan. Because it is God's open the mind at the eyes of people sa mga pangyayari. Kaya nga, we thank God dahil by His will, so lahat nito, it is the will of God. Amen. So, He will be called the Lord of righteousness. At sabi niya, I will restore their fortunes and have compassion on them. So, yun ba? Yun po ang word natin for this morning. So, thank God again, na nagkakaroon naman tayo ng live, kasi, for last year last week na wala namang pero talagang nakakapagod, yung mga, yung politics, So, we thank God, sa lahat po ng support kay Kimri Gonzaga, gi-elect nyo si Liwat. So, sa lahat po ng mga nagsuporta, sa lahat po, hindi lang naman yan sa nagsuporta o sa hindi. Tapos na po ang election, and then we will move on, for sa may nami nga better future, or sumayong mga isipon nato, nga makita nato ng ilang agi, kung hindi, it's up to you. So you have all the rights sa lahat ng bagay sa buhay nito. Pero kung mayroon naman, it's up also sa tao. So we thank God for this opportunity. It is only an opportunity na to share with you about His word. So
thank you once again. May the Lord bless you, keep you, and also be gracious to you. May His face shine upon you, and may He lift us His countenance towards you and give you peace. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, through Him, nakita natin ang pagpalangga sa Diyos, nakita natin ang kaayuhan sa Ginoo, nakita natin ang iyang mga riches and grace that been poured out sa aton niya kinabuhi. So through Him, our Lord Jesus Christ, we give thanks and praises to our God. Amen. God bless everyone, and good morning once again. Amen. Praise the Lord. Salamat si Landra Azilana Azi and my Manzanares at sa lahat po na may yung mga manood pa ng video na to. So, good morning po again. At saka, sa mga magsisitapos po nasa UPCCLS, dyan po sa Baguio Church. So, congrats po sa lahat.